Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel ang iyong lingkod. So today is June 30, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Luzon, Benilde sa may Estrada Street corner ng Arellano Avenue, Malate, Manila, at dadalhin po natin yan sa may walang signal ba yan? Gonzaga Street, Gonzaga Street, Hagdang Bato, Itaas, Mandaluyong. Hagdang Bato, Itaas, Mandaluyong. Okay, so magbabalik po tayo mamaya. Grabe yung mga daanan dito naman. At dito tayo pinadaan. Sisikip. Balik po tayo mamaya po pag nakakuha na po natin sila.
panibagong kaso ng MPOP na naitala ngayong araw. Ito na ang ikalawang kasong naitala sa lungsod ngayong taon. Ayon kay Dr. Bay Villarina, pinuno ng City's Epidemiology and Surveillance Unit, nagpakonsulta ang lalaking pasyente mula working age group noong June 21 matapos mabataan ang lesions sa parte ng kanyang katawan. Dinala ang pasyente sa Research Institute for Tropical Medicine kung saan nagpositibo ito sa confirmatory test noong June 25. Direct skin-to-skin contact ang itinuturong mode of transmission ng virus dahil walang travel history ang pasyente. Sa tala ng Department of Health mula Enero 4 hanggang Hunyo 13, umabot na sa 44 ang kumpirmadong kaso ng MPOP sa Pilipinas. Nagpaalala naman ang Mandaluyong LGU sa publiko na siguruhin may maayos na reaksyon at iwasan ang physical skin-to-skin contact sa mga hindi kilalang individual. Isang dispenser na mundo ng royalty sector, ito pang bubuksan sa Bago TV at TV Studios at prime giving winner na sa loyalty game. Kasama ko, bago sumalang sa kani-kanilang mga mapanghabang karakter, masusing pinag-aralan ng mga bida ng The Loyalty Game ang mundo ng loyalty testers. Lalong nainganyo si Janine Gutierrez sa bagong suspense thriller ng ABS-CBN Studios at Prime Video. Interesting siya. So, ako naman, if there's any concept of truth sa isang serye or pelikula, for me, parang mas kinakapitan ko din siya kasi alam ko na umahabol sa mga totoong tao, totoong pangyayari, and exercise niya mamaya. Kasi interesting talaga siya na concept.
pinagtuturoan niya. So, yun ah. Oo. Alright, so mag-ingat po kayo at siguro bukas maganda na kayo dumaan sa ibang ruta. And have to be safe. Oo. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines Strangest Mysteries. Ako po si Karen Davila. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Isprenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa i1.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa OTV. Ako naman po si Alvin Alchico sa kanan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng ABP, kapisa na magpagkasyap ng Pilipinas sa oras ng Martes, 8:01. Samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jessica Palas at Marlene Pahalianos. Walang palalampasin detalye ang nakatala sa Spot Report. Jessica Palas at Marlene Pahalianos sa Spot Report. Spot Report. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Huling araw ng Hunyo. Huling araw ng huling Martes ng Hunyo. June 30, 2026. Araw po ng sweldo. Maraming masaya. Pero marami rin ng tila nalungkot, di ba? Bisyo alas 8 na po. Ako po siya paparan. Kasama pa rin ang nag-iisang Liza Aquino po Ayun. mga kapamilya at your service. Ayun. Kumain tayo na mula sa afternoon block papunta sa evening block. diba? At medyo nag-i-ensayo pa si Marlene, Marlene. pagiging samurai. Meron po siya pinag-aabalahan ngayon. Ako po muna. Nag-uunat-unat, no? Nag-uunat-unat ng butot. Mahirap partner ang ma-assign sa laot, ha? Oo. Lalo ko ikay sa West Philippines. Alam mo na mas mahirap, pagtrabaho ngayon nadadaan ka sa EDSA. Mahirap talaga, partner. May nangyari. Maraming napalaha, partner, hindi nila inaasahan dahil surprise nga eh, lightning rally eh. Marami ang nagulat, tapos siyempre, domino effect yan, partner. Dahil may mga nag-rally sa People Power Monument, siyempre, mag-iigpit ang Maynila, mag-iigpit ang lahat ng police district ng NCRPO. Pero nga ako napanood, partner, napaiyak siya kasi dadaan siya supposedly dun sa isang kalsada dyan sa Maynila. Mag-i-exam siya tapos. Napaiyak siya, hindi siya umapa. Kasi sinara eh, yung palibot ng Malacanang. Yung video, mukhang nasaraduhan, isa sa mga nasaraduhan. Napaiyak siya, partner. Pero ayun lang ang problema kasi may mga collateral damage na nangyayari dito. So anong dapat gawin yan ng ating mga otoridad? Yun ang aabangan natin. Sana yung hindi nakapag-exam, ibigyan ng pagkakataon makapag-exam sa mga darating na araw. Pero nakatanggap din tayo ng impormasyon na nakasecure na rin po ng permit itong ating mga kasamahan sa INC for tomorrow. Tomorrow, paano yung ngayon? Yun lang. Oo. Alamin natin mamaya sa sasagutan. Yung nabanggit ko, yung napaiyak dahil hindi nakapag-exam.
problemado ka ba? Problemado ka. Pero kung, or mga, ano ba yung partner, yung mga board na yan, di ba? May mga ganun eh. Oo, hindi naman usually ganitong mga panahon yan ginagawa. So, swerte rin. Nakayak siya. Tapos may napanood din ako partner eh. Ang tagal na pantay. Hindi mo, biyahe mo eh. Saratuan eh. Ang problema kasi sa EDSA partner, example na, ang sa isang portion, parang domino effect kasi yan eh. Parang hindi ko alam bakit ganun ang disenyo ng EDSA. Pag may nangyari sa isang parte ng EDSA, damay na yan. Mga kapamilya, nagmamakapo sila iyakin. Ramdam mo na Alam dito. mo yung parang coach ng basketball o dito ka. Anyway, partner ko. Di ba? Parang hindi mo tapos, dahil nagkasiraan siya dito, Sa mga nakatutok sa radyo, ang galing naman. grabe ka mga alam ka. Magkita ka lang dito, salamat kayo, ingat kayo. Anyway, partner, you were saying, kaya I agree. Kasi yung EDSA, yung mga galing ng Ortigas, kaya nga Eastern Damay lahat. damay lahat eh. Kasi lahat mag-congrats, di ba? Pero ang problema mo, kahit nasa People Power Monument lang sila, naapektuhan, pati yung mga nasa pinaka-araw ng EDSA, yun na sumalubog sa mga motorista po natin kanina. And tomorrow, may inaasahan po tayo, hindi pa sila aalis. And we're talking about this para po alam nyo na. Kung saan Kasi, kayo madadaan bukas. eh, Tsaka kung ano ang gagawing rerouting, permanente ba ito pansamantala? Dahil yung nakalinya ang MMDA, maging ho ang Campo Crame, partner, yun, di ba? pala eh, sila sasagot nito. Tapos ito, hadap dyan, partner, sa nangyari kanina, may ulan pa. Sweldo pa. Parang sa kaya ka na-sweldo, naulan na saka may problema sa Siguro kalsada. marami sa atin, hindi mo na nakapag-grocery. Di ba? So, maisip mo, oo nga. Akala mo, ako, walang bahay po ba? Ito ang problema eh. Oo. Kung mag-aakala siguro ng ilan kanina, pag-ulan siguro may traffic yung pala yun ang dahilan. Sa EDSA. EDSA. Eh, problema, pag-ulan pa lang yan, kahit wala pa ng mga kaganapan sa EDSA, grabe na rin traffic. Bahay. Siyempre, partner, Tama pa. hindi talaga tinutupan. Sa television, nakikinig sa radyo. Kaya ho, tayo nagkukuha ng update maya-maya lamang ho dyan. Sa PNP, tingnan natin, meron pa ba na aresto? Ay, paano gagawin nila bukas? May nasaktan ba? Kasi nakita ko yung mga nasaktan sa kanila ng mga pulis. Oo. Naipit Sila lang. yung sa Ito, puso. grabe. Oo. Tapos yung meron silang inarestong tatlong individual. Yan Kasi? nang gulo, partner kanina, nagkaroon ng clash eh. Ano ka ba? Yun yung mga ilan sa mga kukuhanan natin ng update. Sa MMDA naman, partner, ako, interesting to know. Eh, di ba may NCAP na? Oo. O di Meron pa ba? malinaw, partner, kasi yun eh. Malinaw na merong violation. Bawal ka mag-park sa EDSA eh. Oo. So, paano ba yun? Paano yun? Mag-aantay na lang ba sila ng sulat sa kanilang mga bahay? Na meron silang violation. NCAP na eh. Makukunan ka na lang. Hindi, ang problema pa dun kung hindi pala silang may-ari sa sasakyan. Kawawa yung may-ari ng sasakyan. Pinarentahan lang, ano? Oo. Tatanungin natin sa MMDA tsaka si NCRPO. Pero samantala, partner, saan ba tayo mapapanood at mapapakinggan? Go ahead. Siyempre, hello ko dyan sa mga kapamilya po nating nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel Kung 26. saan tayo number 1? Aba naman, oo. Saan tayo number... Marami, partner. Darating din tayo. O, doon naman po sa... Number 2 tayo. Joke lang, joke lang. Nagsama tong dalawa. Siyempre, hindi po namin nakakalimutan lahat ng mga kapamilya po natin dyan nakatutok sa labas ng bansa sa IRTST, the Filipino Channel. Good evening, good morning, good afternoon po sa inyong lahat. At partner, yung ating mga kapamilyang TNPS, mga jeepney driver na nakikinig sa PPP. Ay, tutok na isa. Nandun po sila. Siyempre, doon sa mga may data, pwede ho kayo yung mga nakatutok sa live stream yan, Matik. Oo. Ay, bati ho kayo dyan, babasahin ho namin maya-maya yan. Sabi niya, papasahin talaga natin kung bibigay tayo ng update sa kanila. Sa kanila, oh. Tapos yung mga palobat naman may Viber partner, 09192783,000. Uy, padala niyo mga questions ninyo kasi may kinatawan from Camp Crame Camp at Crame. MMDA makakausap namin. Oo. So if you guys have questions, Hindi ba siya baka nagtaano, sinabi no? nila later. Ayan na. Samantala, no, kailangan na ho namin pasadahan ang mga balita sa nakalipas na oras. Spot Report! Chef Kamalas at Marlene Bautier Rosal. Spot Report! Sa unang bugso ng balitaan ay libo-libo po ang nagtipon sa EDSA para iprotesta ang inaasahang paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ay ayon po sa PNP, bandang alas 3 ng madaling araw nagsimulang magtipon ang mga nagpoprotesta
kaso na walang direktang banta sa seguridad ng Pangulo, bagamat isinara ang ilang kalsada at gate bilang lahat ng security measures. Ay dagdag po ng palasyo, bagamat accountability at transparency ang panawagan ng mga nagpo-protesta, malinaw na may ibang interes pang itinutulak ang grupo, lalo na marami sa mga lumahok ay nagpakilaw ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at mga taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta na inaasahang makasuhan ng Pangulo Ombudsman dahil sa hindi pagdeklara ng tinanggap niyang 75 million pesos mula sa ilang campaign donor noong 2025. Pinabulaanan naman ng Malacanang ang mga paratang na selective justice umano ang pinaiiral ng administrasyon sa mga investigasyon tungkol sa maanumalyang flood control projects. Report! Good news mga kapamilya, inanunsyo ng Department of Labor and Employment ang 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ipatutupad sa July 19 ang unang bugso ng aumento sa sahod na 60 pesos habang sa January 20, 2027 naman magiging epektibo ang ikalawang bugso ng wage hike na 25 pesos. Sakaling makumpleto ng dalawang bugso ng wage hike, tataas na sa 780 pesos ang arawang sahod ng non-agricultural workers mula sa kasalukuyang 695 pesos habang 743 pesos naman sa agricultural workers mula sa kasalukuyang 650 pesos. Ayon sa DOLE, mahigit 1 milyong minimum wage earners ikinabang sa 85 pesos na aumento sa minimum wage, mas mataas kumpara sa ipinatupad na 50 pesos wage hike noong nakaraang taon. Titignan mo maliit sa ilan yan, pero malaking bagay yan sa ating mga minimum wage earners. Oo, of course, 85 pesos talaga mabibili niyan. At ano ba namin dyan tayo kaya? Kailan? Gala-gala. Galawin mo na. Beka naman. Gawin ang basta. Ay samantala sa ibang balita, pinalakas ng Bureau of Internal Revenue at ng Swiss Chamber of Commerce of the Philippines sa kooperasyon ng pamahalaan at pribadong sektor matapos nagdaan ang isang Memorandum of Understanding na naglalayong pahusayin ng tax administration, digital transformation at taxpayer services. Kasunod nito, inihayag ni BR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang resulta ng unang 6 na buwan ng BIR Affairs Reform Agenda. Kabilang ang mga hakbang para gawing mas madali ang tax compliance at mas mapabuti ang serbisyo para sa mga taxpayer. Ay ayon po kay Mendoza, mahalaga para maging mas epektibo ang pagkakatupad ng mga reforma sa sistema Bumagsak na sa critical level ang tubig sa Angat Dam. Sa huling datos ng Pag-asa, mas mababa na sa critical level na 160 meters ang Angat Dam na ngayon ay nasa 59.95 meters, 159.95 meters. Sinabi sa DZMM ni Pag-asa hydrologist Juan Paulo Pamintuan na sa kabila ng mga nararanasang pagulan, hindi pa rin ito umaabot sa watershed ng Angat. Dito po. Tuloy ang pagbaba ng tubig. Dahil dito, posible na anyang makaranas ng water interruption sa mga lugar na sineserbisyo ng Maynilad, Manila Water. Oh, ay samantala, partner, abay kuha naman tayo ng balita sa labas ng Bungkilan. Mas malaking rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA nakamba bukas. Ang balita kong pagkakala ng sigurado ay po ni Radyo Patrol. Partner Jackie Malay. Sa hanggang 100,000 na tao ang ipinaalam ng religious group na Iglesia ni Cristo sa Quezon City Government para sa idaraos nilang pagtitipon sa harap ng People Power Monument bukas July 1. Kaugnay ng tipon na nagpapatuloy nilang pinuprotesta ang suporta sa kaan ni Senador Rodante Marcoleta sa muli ng inabing kakatuon ng Chancellor ng Ombudsman kay Gilbert. Base sa naprobahang pagkita ay pinahagi ng PCTV sa DZMM. Magsisimula ang pagtitipon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kasama sa mga ipinaalam ng Nasap na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po.